kung sino pa ang taong pinagkakatiwalaan mo, sila pa pala ang mananakit sa damdamin mo. Ako nga pala si Maris, 22 years old, nakatira sa Antipolo, at lagi akong nakikinig sa programa. Ang gaganda kasi ng mga kwento dito at sobrang nakakakilig. Parang nanonood talaga ako ng sine kahit na nakikinig lang ako sa radyo ng cellphone ko. Aaminin kong hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kapag napakinggan ko na ang aking kwento, dahil sa totoo lang, nagiging emosyonal pa rin ako kapag naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Nay, nandito na po ako. O Maris, ginabi ka yata ngayon? O nga po eh. Kadalasan hapon pa lang, nakakauwi ka na sa bahay. Sobrang traffic kasi, Nay. O ganun ba? O sige na, umupo ka muna dyan at magpahinga. Salamat po, Nay. Kapagod. Kumusta naman yung trabaho mo? Ayos lang naman, Nay. Talaga ba? Bakit parang pagod na pagod ka lagi? Bukod pa po kasi sa traffic, pagka-uwi ko, pagod pa sa trabaho. Marami ba kayong customer ngayon? Opo eh. Kawawa naman ang anak ko. Okay lang naman ako, Nay. Ano kaya kung umalis ka na lang dyan? Nay, hindi po pwede. Bakit hindi? Magkano lang naman yung sinasahod mo dyan sa trabaho mo? Oo nga po. Pero Nay, hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral, 'di ba? Mahihirapan po akong makahanap ng trabaho na mas malaki ang sahod. Kaya okay na ako dito, Nay. Sigurado ka ba dyan? Opo. Nakakapagtrabaho pa naman ako. Anak, tumigil ka na dyan. Pagpatuloy mo na lang yung pag-aaral mo. Ayoko nang isipin yun, Nay. Nangihinayang lang po ako. Isa pa, hindi po natin kakayanin kung may isang titigil sa atin eh. Kung hindi lang tayo iniwan ng tatay mo, di magkakaganito yung buhay natin. Oo nga po eh. Pero anak, huwag kang mag-alala. Malalagpasan din natin to, ha? Siyempre naman, Nay. Siswertihin din po tayo. Basta ako, magsusumikap ako para gumanda yung buhay natin. Kapag marami na akong naipon, Nay, binabala kong magkaroon ng sarili ko pong negosyo. Alam mo, maganda nga yan. Maganda yung may mga pinaplano ka rin para sa sarili mo. Pero Maris, huwag mo rin kakalimutan na may sarili ka ring buhay, ha? Anong ibig mong sabihin, Nay? Kung minsan, maglibang ka naman. Sumama ka sa mga kaibigan mo. Ginagawa ko naman po yun, ah. May nanliligaw na ba sa'yo? Nay naman. Hindi ko na ho muna iniisip yun. Bakit naman? Kung may nanliligaw sa'yo, okay lang sa akin. Hindi kita pagbabawalang magmahal. Kailangan mo rin sa buhay yan. Sana lang, tamang lalaki yung mapili mo at hindi ka sasaktan. Napaka-sweet talaga ng nanay ko sa akin. Magmula nung iniwan kami ng tatay ko dahil natukso siya at sumama sa ibang babae. Kami na ni nanay ang naging magkasangga sa buhay. Kaya ginagawa ko ang lahat para sa kanya, para mapaganda ang buhay niya at kahit papaano ay maramdaman niyang guminhawa sa buhay. Pero dahil sa sinabi niya, naisip kong karapatan ko ring makapagpahinga paminsan-minsan at maging masaya. Pwede naman pala akong magmahal at mahalin. Hindi ko nga lang alam kung sino ba ang lalaking para sa akin. Kuya Aldo!
Uy, Maris! Kumusta? Tagal mong nawala ah. Oo nga eh. Bakit napasyal ka ngayon dito? Ay, may bibilin sana ako dito pero mamaya na, magkwentuhan muna tayo. Ikaw talaga, Kuya Aldo. Namiss mo ko, no? Ay, nako, wala lang ako magawa sa bahay. Alam mo naman, mag-isa lang ako sa buhay eh. Bakit pa ayaw niyo pong mag-asawa pa? Hindi sa ayaw. Kaya lang, wala eh. Ang ibig mong sabihin, hanggang ngayon, single ka pa rin? Oo, matagal na. Ilang taon ka na ba, Kuya? Yan, mahigit 40 na. Naku! Ang tanda mo na pala eh. Dapat mag-asawa ka na. Lokong to ah. Bakit? May kakilala ka bang pwede kong maging asawa? Di maghahanap ako. Alam mo, ay nako. Pero Kuya Aldo, seryoso? Ayaw mo ba talaga? Ay, sa edad mong yan, dapat may pamilya ka na. Ang totoo niyan, hindi lang ako kasal, pero may anak na ako. Talaga ba? Oo, lalaki yung anak ko. Siguro mas bata lang siya ng konti sa'yo. Kaya lang, hindi kami nagkatuluyan ng nanay niya. Bakit? Hindi ba kayo nagkasundo ng nanay ng anak mo? Mabait naman siya, pero hindi lang yata kami para sa isa't isa. Saklap naman nun. Siguro ako yung problema. Kaya tingin ko, sa edad kong to, hindi na yata ako makakapag-asawa. Uy, huwag kang magsalita ng ganyan. Malay mo, dumating din yung tamang babae para sa'yo. Ay no, hindi na mangyayari yun. Ha? Bakit naman? Kaya ako siguro hindi nakatuluyan yung mga babaeng nakikilala ko kasi hindi ko pa rin nakakalimutan yung babaeng talagang minahal ko. Wala eh, siya pa rin talaga eh. Ang problema, ayaw niya sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako natatahimik dahil hindi niya ako minahal. Nagulat ako noon dahil kahit na matagal na kaming customer ni Kuya Aldo, hindi naman siya madalas na nag-open up sa akin. Siguro, talagang napapaalala ko lang sa kanya yung babaeng dating minahal niya. At aaminin ko, crush ko talaga si Kuya Aldo. Ewan ko ba, kahit na parang datay ko na siya dahil sa agwat ng mga edad namin, ang lakas-lakas talaga ng dating niya sa akin. Idagdag mo pa na napakabait niya at responsable sa buhay. Hindi ko na patatagalin pa. Lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. At noong inamin niya na may nararamdaman siya para sa akin, sinagot ko na siya agad. Ganun ko siya kamahal. At syempre, gusto ko namang makilala rin ng nanay ko ang lalaking mahal na mahal ko. Maris, sigurado ka ba dito? Oo naman, Aldo. Kinakabahan ako eh. Tingnan mo to. Nakakatawa ka, no? Bakit mo tinatawanan? Boyfriend ko na to. Ikaw naman kasi. Ang tanda-tanda mo na natatakot ka pa sa nanay ko. Hindi pa ako ganun katanda, no? Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi raw. Bakit nang pagdating natin dito sa bahay, nagtatago ka pa? Di ka patuloy nakita ni nanay. Alam mo yun, iniisip ko lang kung ano yung magiging reaksyon niya. Bakit naman? Siyempre, ano na lang ang sasabihin niya kapag nakita niyang parang atay na ng anak niya yung boyfriend mo. Alam mo, huwag mo ngang isipin yun. Alam naman na ni nanay yun eh. Natatakot lang ako. Kasi baka hindi pa rin niya tanggap yung relasyon natin. Nung una, oo. Ayaw niya talaga. Pero kinausap ko na siya tungkol doon. Yun nga lang, hindi ko pa nasasabi sa kanya yung pangalan mo eh. Ang alam lang niya, may boyfriend akong mas matanda sa akin. Naku, baka lalo tayo magkaproblema dyan. Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Maris! Maris! Pasensya na kayo ha. Ipinaghanda ko lang kayo ng makakain. Tingnan mo, tapos na pala si nanay sa ginagawa niya eh. Okay lang, Hunay!
Dito na po kayo para magkausap na po kayo ni Aldo. Ano ulit yung pangalan ng boyfriend mo? Emma? Teka, sandali lang, Aldo. Kilala mo nanay ko? Oo, Maris. Kilala ko ang nanay mo. Maris, alam kong gusto mo maging masaya ang araw na to para sa atin. Pero ayoko rin masaktan at magsimula ng gulo. Pwede bang palabasin mo ang lalaking to sa pamamahay natin? Ano po? Nay! Teka, hindi ko humaintindihan. Bakit niyo po ba pinapaalis si Aldo? Nay naman, huwag niyo naman pong bastusin yung boyfriend ko. May problema po ba kayo sa kanya na hindi ko ho alam? Ayos lang, Maris. Aalis na lang ako para wala ng gulo. Pero kung gusto mong masagot yung tanong mo, ako na ang bahalang gumawa niyan para sa'yo. Ang nanay mo lang naman ang babaeng matagal ng laman ng puso ko. Pero ayaw niya sa akin at hindi na tinanggap ang pagmamahal ko. Hindi ako makapaniwala. Parang isang eksena sa pelikula o teleserye ang nangyari sa amin noong mga oras na yon. Pero masasabi ko lang, napakaliit talaga ng mundo. Hindi ko lang matanggap na nangyari ito para sirain ang kaligayahang nararamdaman ko. Bakit ba kailangan pang magkaroon ng hindi magandang koneksyon ang dalawang taong mahalaga sa buhay ko? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sino ba ang pipiliin ko? Ang nanay ko? O ang boyfriend ko? Ayaw na sanang ituloy pa ni Aldo ang relasyon namin. Pero dahil hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko, ipinilit ko pa rin sa kanya na ituloy pa rin namin ito. Masyado siyang apektado kay nanay, pero sinabi ko sa kanya na wag na muna niyang isipin yun tungkol sa nakaraan nila. Ang importante ngayon, yung namamagitan sa aming dalawa. Nagawa ko rin kumbinsihin si Aldo na wag bumitaw sa relasyon namin. Pero syempre, sa bawat relasyon, hindi mawawala ang mga pagsubok. Hindi nawawala ang mga kontrabida. Anak, saan ka pupunta? Magkikita po kami ni Aldo. Di ba ang sinabi ko sa'yo? Huwag ka nang makikipagkita sa kanya. Bakit niyo ba ako pinagbabawalan? Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Wala siyang ginagawang masama sa akin, Nay. Paano ka naman nakakasiguro? Kasi mahal niya ako! Sigurado ka ba talaga mahal ka niya? Oo naman po! Nay, ano bang problema niyo sa boyfriend ko? Kilala ko si Aldo. Natatakot lang ako sa kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Nay, pakinggan niyo nga yung sarili niyo. Dati niya na siyang tinanggihan. Hanggang ngayon pa rin ba? Pagkakaitan niyo pa rin siya? Kaya nga ako natatakot. Baka hindi maganda yung pinabalak niya sa'yo para lang makaganti siya sa akin. Nay naman, bakit niya naman siya pag-iisipan ng ganyan? Dahil alam kong sobra siyang nasaktan nung pinili ko ang tatay mo kesa sa kanya. At sigurado ako, nararamdaman ko na hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya yun. Sumusobra na po kayo, Nay. Siguro nga, anak. Pero para rin naman sa kapakanan mo, kaya ako to ginagawa. Nay, hanggang ngayon, hindi pa rin kayo patas sa kanya. Hindi nga nakakapagtakong magiging masama nga ang loob niya sa inyo eh. Ayun na nga eh. Hayaan mo na sumama yung loob niya sa akin. Sa akin na lang siya magalit. Hindi kanya dapat idamay sa gulo naming dalawa. Mahal niya ako, Nay. Alam kong hindi niya ako sasaktan. Hindi. Ibang nararamdaman ko sa taong yan. Huwag kang basta-basta magtitiwala na lang sa kanya at hindi mo alam kung ano yung binabalak niya sa'yo para lang makabawi sa akin. Alam mo, ewan ko po sa inyo, Nay. Anak, makinig ka naman sa akin. Pwede ba? Nay, tama na. Kung kailan nagmamahal na ako, sa kanya naman kinokontra yung kaligayahan ko. Alam mo, baka isipin ko talagang may gusto ka lang talaga sa boyfriend ko.
Hindi lang naman ito ang unang beses na hindi kami nagkaintindihan ni nanay. Pero simple lang ang pag-aaway namin noon. May mga hindi lang kami na pagkakasunduan. Pero iba na ang nangyayari ngayon. Mas matindi ngayon ang samaan ng loob namin. Pero wala akong magagawa. Mahal na mahal ko si Aldo. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Kahit kontrahin pa ng nanay ko ang relasyon naming dalawa. Handa ko siyang ilaban ng patayan. At hindi nyo naman ako masisisi kung umaasa rin ako na kaya rin akong ipaglaban ng lalaking laman ng puso ko. Aldo, Bakit, Maris? may problema ka ba? Wala naman. Kanina ka pa kasi nakatulala dyan eh. Hindi mo kinakain yung in-order ko para sa'yo. Sorry. May iniisip lang kasi ako. Ano ba yung iniisip mo? Wala yun. Hayaan mo na. Alam kong hindi ka matahimik dyan sa iniisip mo. Hindi ko pwedeng hayaan lang yan. Ayos lang. Malit na bagay lang naman to. Kung maliit na bagay lang yan, hindi mo gaanong pag-iisipan yun ng ganyan. Huwag na lang, Maris. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung ano yung iniisip mo? Para namang hindi mo ko girlfriend yun. Teka, Maris, huminahon ka lang. Nakakainis eh. Pinagtatanggol na nga kita sa nanay ko tapos pakiramdam ko pa baliwala lang ako sa'yo. Maris, teka, nakakahiya. Pinagtitingin na tayo mga tao dito. Wala akong pakialam. Hindi ko na matiis eh. Alam mo, ilang araw ka ng ganyan. Ang tahit-tahimik mo masyado. Parang hindi mo ako kasama. Pwede ba? Huwag mo akong ginagawang tanga, Aldo. Ano ba problema mo? Saka na lang natin pag-usapan. Ay, hindi. Gusto ko ngayon. Dito yung tamang oras eh. At kailan, ha? Kailan yung tamang oras? Bukas? Sa makalawa? Sa susunod na linggo? Ay, baka next year pa yan. Bakit ba kasi hindi pa ngayon para matapos na to, Gusto diba? ko nang makipaghiwalay sa'yo. Ano? Hindi madali para sa akin to, Maris. Pero parang hindi na kasi tama yung nangyayari. Hindi ko na alam kung para ba talaga sa'yo tong nararamdaman ko o para sa nanay mo. Pasensya ka na, pero ayoko lang na lalong masaktan ka pa. Grabe talaga. Napakasakit. Ipinaglaban ko siya sa nanay ko, pero nagawa pa rin niyang isuko ang relasyon namin. Maaring tama rin si nanay. Baka sinadya lang nasaktan ni Aldo ang damdamin ko para makaganti sa nanay ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang sagot sa mga tanong ko, pero kailangan ko rin namang alagaan ang sarili ko. Kung hindi, baka masiraan na ako ng ulo sa mga nangyari. Kaya naman, minabuti ko na munang makapagbakasyon para makapagpahinga at makapag-isip-isip. Kahit papaano, nakatulong din naman sa akin yon. Pero hindi ko aakalain na meron pa pala akong matutuklasan pagbalik ko na lalong magpapabago sa buhay ko. Aldo, tama ba tong ginagawa natin? Ano ka ba, Emma? Wala namang mali pagdating sa pag-ibig eh. Pero may taong masasaktan ng dahil sa atin. Alam ko, Emma. Pero makakaisip din tayo ng paraan. Hanap tayo ng tamang paraan bago natin aminin sa kanya kung ano yung totoo. At ano ang totoo, ha, Aldo? Maris, kanina ka pa dyan? Anak, magpapaliwanag kami. Ano? Ano pang ipapaliwanag nyo? Kitang-kita ko yung pagtataksil nyo sa akin! Aldo, ito na nga ba yung sinasabi ko? Maris, makinig ka muna sa amin. Ayokong marinig yung mga palusot nyo! Mga
gusto masaktan ka, anak. Kapal naman ang mukha niyo sabihin sa akin yan, ha? Ha? Yan na yung ginagawa niyo sa akin, oh! Kita-kita ko, sinasaktan niyo na ako! Maris, pag-usapan natin ng maayos to. Bakit niyo ginawa sa akin to? Pasensya ka na, Maris. Pero hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko para kay Emma. Habang nasa bakasyon ka, sinamantala ko yung pagkakataon. Gusto ko lang naman subukan. Baka sakali ngayon, tanggapin na niya ako. Anak, patawarin mo ko. Alam mo namang, magmula nang iniwan tayo ng tatay mo, hinahanap ko na yung lalaking totoong magmamahal sa akin eh. Isang malaking pagkakamali na. Hindi ko tinanggap si Aldo noon. Ano, Nay? Ha? Kaya ngayon ba? Itinatama mo na yung pagkakamali mo? Ha? Ganun ba yun, Nay? Anak, pero hindi ko namang akalain magiging ganito yung sitwasyon. Alam mo yun, Nay? Imposibleng hindi. Wala lang talaga kayong pakialam sa akin. Inunan niyo lang yung landi sa katawan niyo kesa sa mararamdaman ng anak niyo. Maris, alam kong nasasaktan ka. Pero wag mo namang bastusin yung nanay mo ng ganyan. Isa ka pa! Ayaw na niya sa'yo, di ba? Bakit mo pinipilit yung sarili mo sa kanya? Ha? Dito na nga ako eh. Ako yung nagmamahal sa'yo, di ba? Bakit siya pa rin yung pinipili mo? Anak, wala na kaming magagawa. Sana mapatawad mo kami ni Aldo. Hindi ko kayo mapapatawad! Hindi ko akalain na kung sino pa yung mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sila pa pala yung mananakit sa akin. Di ako makapaniwala na magagawa niya sa akin to. Sa akin, Nay! Hindi niyo! Sariling nanay ko ang kakompetensya ko sa lalaking mahal ko. Anak, Kadiri kayo! Kadiri! Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko alam kung ano ba ang kasalanang nagawa ko para pagdaanan ko to. Sa lahat-lahat pa ng mga taong mananakit sa akin, bakit sila pa? Hindi ko talaga maintindihan. Pero bahala na. Ayoko lang silang makasama at makita pa. Sa ngayon, humiwalay na ako kay nanay at mag-isang nabubuhay at nakatira sa isang apartment. Ang balita ko, nagsasama na sila Aldo sa bahay namin. Ang kakapal ng mukha. Alam kong naging mabuting ina naman ang nanay ko sa akin. At wala naman akong masasabing masama kay Aldo. Pero sinaktan pa rin nila ako. Sinira pa rin nila ang buhay ko. Kaya hindi ko sila mapapatawad. Maraming salamat at nagawa kong mailabas ang sakit na nararamdaman ko sa pamamagitan ng programa ninyo. Nagmamahal, Maris. At the end of the story, kakompetensya pala ni Maris ang kanyang nanay. Diyos ko, sa unang bahagi ng kwento, medyo understandable pa eh. Yung anak kasi, hindi niya naman alam na ang girlfriend pala ng boyfriend niya ay ang kanyang nanay. Medyo understandable yun eh. If yung nanay mag-a-adjust, di ba? Sa nararamdaman ng kanyang anak. Kasi ganun naman talaga ang mga nanay, di ba? Like you're going na magparaya para sa ikakasiya ng iyong anak. Pero syempre, may pagkakamali naman din itong lalaki, idol. Itong si Aldo. Kasi nasa kanya yung yung way para magkaroon ng kapayapaan
sa dalawang mag-ina, sa mag-ina idol. Kasi kung itong si Aldo, mas minabuti na lamang na walang piliin sa dalawang tao, idol, possible, magkaroon ng kapayapaan, di ba? Sa mag-ina. And of course, may mali din talaga itong nanay mo Maris. Kasi alam na nga niya na meron kang nararamdaman doon sa lalaki na yon, pero bakit gusto niya pang makisawsaw? Pass is pass. Naging ex mo na, binitawan mo na, wag mo nang babalikan pa. At the same time, kailangan naiintindihan ka niya Dapat lumalagay siya sa posisyon mo, Maris. Ano na lamang yung mararamdaman ng anak ko kung sakaling tatanggapin ko yung lalaking ito? Diba? Yun yung una dapat na pumapasok sa isip mo bilang isang ina. Yung mararamdaman ng iyong anak. Kung masisiyahan ba siya, malulungkot ba siya, magagalit ba siya. Diba? Kasi kapag naging magulang ka, hindi na ito all about yourself. It always talks sa mga anak mo. Kung saan sila masaya, doon ka. At kung malulungkot man sila, gagawa ka ng paraan para sila ay maging maligaya. But this time, sa kwento natin, napaka selfish ng ginawa ng nanay mo Maris. Yes, may part na ginawa mo rin to Maris dahil ipinaglalaban mo sana yung pagmamahal mo para kay Aldo. Pero all I can say is yung sayo is alam mo na wala ka namang kasalanan Hindi naman sinasadya na yung lalaking minahal mo ex pala ng nanay mo, di ba? So in this case naman na alam na ng nanay mo na naging may nararamdaman ka para sa lalaking yon, pero pinursue niya pa rin yung pagkagusto niya kay Aldo, yun yung pinakamali sa lahat, idol. Overall, ang magiging susi na lamang talaga is itong nanay mo Maris, sana ay matauhan siya. At the same time, itong si Aldo ay dapat marunong din siyang makiramdam. At the same time, kung talagang mahal ka o mahal niya ang nanay mo, dapat handa siyang magparaya. Handa siyang bumitaw sa relasyon. It's either sa'yo o sa nanay mo. Kasi it is the only way, idol, para wala nang masaktan pa. Diba? Kung totoong lalaki ka, diba? Kung totoong lalaki ka, Aldo, wala kang pipiliin na isa sa kanila. All you have to do is magpakalayo-layo. Diba? Kasi meron tayong previous story all about siguro this week lang ba yun? Meron tayong last story. It is dalawang magkapatid naman nag-aaway para sa isang babae. So yung babae yung nag-adjust. Wala siyang pinili doon sa dalawang magkapatid. Para nang sa ganun, wala nang gulo, wala nang away. At lalong-lalo na, hindi na magkaroon pa ng pagkasira ng samahan ng magkapatid. Sana ganito din. Diba? Magiging saludo sana tayo kay Aldo kung ganun yung ginawa niyang pamamaraan. Wala siyang pinili ni isa. Para nang sa ganun, hindi siya makasira ng pamilya. Hindi niya masira yung samahan ng mag-ina. So, sino ang mali? Bawat isa sa kanila may pagkakamali. Pero ang may pinakamali dito, si Aldo, idol. Kasi dapat hindi niya tinuhog yung mag-ina.